Naniniwala po ba kayo sa mga pamahiin, mga kasabihan, lalo na kapag po bagong taon? Ano-ano ang mga bawal at mga masuswerte na dapat nating ginagawa sa bagong taon? Sa 31 mga bossing ko, bago sumapit po yan, bumalik ka na mga bossing ko ng mga bagong walis tambo, daspan at mga basahan. Ang mga luma po na gamit po ninyo ay itapon nyo. Ang pagtatapon, mag-wish ka muna na tinatapon nyo na lahat ng kamalasan nyo at wini-welcome nyo ang swerte sa mga bago na i-enter ninyo sa loob ng inyong tahanan. Dapat po mga bago po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, basta pag kayo magtatapon po ng luma, mag-wish ka muna na tinatapon nyo na lahat ang kamalasan po ninyo. Tapos yung pumbago, sabihin nyo po, puro swerte ang dadalhin mo sa akin. Ganyan po mga bossing. Pagkatapos mga bossing ko, ano-ano yung mga bawal po mga bossing ko na ihain. Lalo-lalo na numero 1 ay ang manok. Sabi nga po nila, isang kahig at isang tuka. Kaya ayaw natin yan mga boss, gusto natin mucho-mucho. O kung gusto nyo mucho-mucho, lechon mga bossing. Pero kung wala pa lechon, magprito ka na nagmamantika mga boss. Ikaw mismo gumawa mga bossing ko ng mga hamonado or mga yung basta nagmamantika. Ang ibig sabihin yan, masaganang pamumuhay. Kapag pumanok, isang kahig at isang tuka daw po yan. Kahit anong luto, basta merong sahog ng manok, hindi daw po pwede po yan. Negative po yan. Ang mga magaganda seafoods, kasaganahan, ng dulot po niyan mga bossing, lechon, at saka gulay, long life ang dulot po niyan mga bossing ko, at saka mga prutas na bilog-bilog. Pero kung kayo pa mga bossing ko, kakaunti lang, ibabasin nyo. Kasi masamay nagtatapon ng grasya, baka mabulok lang pag sobrang dami ang inyo pong inihanda mga bossing. Malas din po yun. Ganon din po mga bossing, yung mga matitilos na bagay. Ipagtatabi nyo po yan kapag tumungtong na mga bossing ko ang 12. Yan nga po mga bossing ko yung bagong taon. Kasi mga boss, sabi nga po nila, kapag away-away sa loob ng inyong tahanan, maaaring may mga nakakalat na mga matutulis na bagay kagaya ng kutsilyo, doon din po ang gunting, cutter, o basta yung matutulis na yan, ipagtatabi niyo po yan. Kapag nakakalat po yan, maaaring maging dahilan ito ng buong taon na nagiging mainitin ng ulo, away-away sa loob ng tahanan, kunting kibot, away na, yung mga ganun mga bossing, lumalaki, kunting problema, lumalaki, nag-aaway-away. Kaya kung ayaw niyo po yan po ay itabi niyo po siya mga bossing. Kung gusto po naman ninyo mga bossing ko, nalayuan ka ng mga taong inggitero at inggitera, pakalimera chismosa, maglagay po kayo mga bossing ko sa center ng inyong tahanan ng pineapple. Huwag po doon sa pagkainan kung saan nakain. Pero pwede rin naman mga boss kasi yan ay for prosperity mga bossing. Mainam kayo po ay may mga pera, mainam yung susutin po ninyo na damit, mainam po ay unay bago. Pero kung walang pambili ng bago mga bossing ko, baka may mag-react po sa atin, mainam mga bossing ko, malinis na damit na bagong laba ang inyo pong susuotin. At pagkatapos, mainam yung inyo pong ay may bulsa. Puno po yan ng mga barya. Basta may pera. Putos na putos mga bossing ko. Ganon din, may hawak ang bag na maraming pera. Ang inyo pong higaan, yung kama po ninyo, anuhan nyo po ito ng pera. Pero pag tutulog ka, lilikumin nyo po yan. Parang nahiga ka sa kasaganahan mga bossing para mas maging masagana ang pamumuhay. At kung ikaw naman po ay may negosyo, bagong taon, uno, dapat magbubukas ka para isang taon kang bukas mga boss. Ito pa ma-share ko lamang. Dati mga boss, nabuhay din ako sa utang. Yung mga bombastic, kayan, mga lending, yan, mga 5-6, mga ganyan mga bossing. Ngayon mga bossing ko, nakakaraos naman kahit talagang hirap na hirap, lubog na sa utang. Ang nangyari mga boss, hindi ako nagbukas kasi tinatamad ako noon kasi kawikaan ko, magbabayad din naman ako sa utang, pambayad ko lang. Uno, sino ba ang bibili? Pagka ganun ang mindset po natin mga bossing, hindi ganun nga. Pero nung nakalipas sa taon, lagi ako nagbubukas. Kahit pambayad lamang po doon sa aking, yung benta ko, pambayad lang doon sa mga maniningil ko, nagbubukas ako. Dumating ang punto mga bossing ko na hindi ako nagbukas. Alam niyo po ba, parang wala pang kalagitnaan ng taon. Nagsarado na ako. Wala na talagang bumibili mga bossing. Kaya mas maganda mga boss, kung ikaw ay may negosyo, sa mismong auno, magbubukas ka. Kaya kami pa mga boss, magbubukas po kami. Huwag kang bibili ng walang kapararakan, walang kwenta. Huwag kang maglalabas ng pera sa mga ganyan. Kasi mga bossing ko, isang taon ka magiging gastador. Pero, hindi naman sa pag-ano, kung mga maganda may dudulot sa inyo, kagaya ng mga pampaswerte, pwede ka maglabas, mga bossing. Kasi mga bossing ko, maganda may dudulot nyon sa inyo, mga boss, kasi pampaswerte po. Yun yung kailangan natin ng mga ganong mga pamamaraan.
Kasi mga boss, kahit masipag at matyaga ka, minamalas pa rin. Kaya kailangan magdadagdag tayo ng pantaboy ng malas at panghatak ng swerte. Kumbaga sa isang pagkain, hindi sumasap ang pagkain kapag hindi kumpleto. Ngayon pa mga boss, kailangan kumpletuhin natin. Sipag, tiyaga, huwag kang makakalimot magdasal at dagdagan ng pampaswerte. Sa A1, bumili rin po kayo mga bossing. Dahil mga bossing ka, once na ikaw bumili po niyan, parang may kapararakan naman, swerte and dulot po niyan sa inyo. Pero huwag kang bibili na walang kapararakan mga boss. Kasi maglalabas ka ng pera, hindi po yan maganda. Pero pagdating sa mga pampaswerte, syempre mga boss, mainam po yan. Kasi syempre, pampaswerte bibili nyo. Maganda ang maidudulot po niyan mga boss. O siya, ilista po niyo aking mga sinabi mga bossing ko ha. At para kayo po mga bossing ko yung mas maging hayahayang buhay sa darating na 2026. Good luck po sa po lahat.